kung may lalaki na hindi mo kilalang nandun sa bahay mo, sasabihin mo sila yung nagpadala, ay sila awayin mo, sabihin mo, ayoko naman talaga eh. Kahit sabihin mo, sa'yo na yung 300. Pag gano'n, i-report mo pagka dumating yung lalaki sa bahay mo. Isorry mo yung pera. Kung piliting ka, yun po yung sinasabi ni Atty. na hindi namin kayo kayang tulungan kung kayo mismo hindi nyo matulungan yung sarili nyo na hindi kayo magsasabi ng hindi. Tapos ayaw mo silang umalis. Paano nga naman sasabihin na matututo sila kung ano yung tama at mali? Kayo mismo po parang sinasabi nyo, ayoko silang umalis, ayoko silang... Gusto niyo bang ayusin natin to o ano? Oo, baka gusto niyo maghiwa-hiwalay na lang kayo. Kasi para sa akin, kaysa patuloy niyo yung ginagawa ninyo na pwede pa kayo makulong, maghiwa-hiwalay na lang kayo. Matapos ang masinsinang pakikipag-usap ng konsyensya ng bayan sa ating mga bisita, may pabaon pa silang mga payo sa mga ito. Attorney Karen. Ang nakikita ko dito sa sitwasyon nila ay maraming pang-aabuso. Simulan na natin yung siguro naging punot dulo kung bakit may kulang na pagmamahal itong sila Sheila May at Marvin dito kay Nanay Juvie. Unang-una, nung nag-uusap kami, maliban dun sa hindi nakapag-aral itong tatlo na isa sa mga ebidensya ng child abuse o yung labis na pagpapabaya, yung isa pang nakita namin ay nung tinanong namin tong si Nanay Juvie kung ano yung mga birthday ng mga anak niya, na hindi niya alam. Para sa akin, yung isang magulang na kahit yung ganong kasimpleng bagay ay hindi naalala o hindi alam, medyo makikita natin na talagang kulang sa pag-aaruga, kulang sa pag-aalaga. Pero ngayong nandito na tayo, uulitin ko, yung ginagawa ninyo, Sheila May at Marvin, labag talaga sa batas to. At makikita nyo kung gaano kaseryoso tong kasalanan na to, dun pa lamang sa parusa na napakalabis, na umaabot sa 20 years at multa na umaabot ng 2 milyon. Kaya dapat itigil nyo na yan. Pero yung gusto ko lang sabihin dito, yung kanina na talagang tumatak sa isip ko yung sinabi ni Marvin. Sabi niya, hindi naman ako nakapag-aral kaya hindi ko alam yung tama at mali. Hindi to palusot. At sa totoo lang sa ating yung batas, meron tayong doktrina na sinasabi na ignorance of the law excuses no one. Totoo yan. Kaya sa mga kahit hindi nakapag-aral dito at hindi nakapagtapos na nakikinig sa atin, pagka may ginawa kayong labag sa batas, kahit hindi pa kayo nakapag-aral, hindi kayo nakatapos, makukulong kayo. So, hindi ito palusot. Kaya ngayon, lalo na't sinabi na namin sa inyo kung ano yung mga tama at mali dun sa mga ginawa ninyo, sana piliin nyo nang gawin kung ano yung tama. Para. Meron tayong tinatawag na dysfunctional family. Ang isang dysfunctional family, hindi ibig sabihin na walang kakayahan yung bawat isa doon na hindi nila alam kung ano yung kanilang mga responsibilidad. It's more of yung sabihin na natin na nabubuhay sila na ang mga mali ay tama para sa kanila. At yung mali, lalo pa nilang ginagawa dahil kasi akala nila yun ang tama. Kaya ang nangyayari, mali lahat ang nangyayari sa buhay nila. Ngayon, nandito kayo. Binibigyan kayo ng oportunidad para ayusin ito. So, ibig sabihin, ito yung tsansa nyo na maging maayos. Kasi kung magiging maayos yan, lahat magiging masaya. Please, parang awa nyo na po. Ito ay isang oportunidad na ibinibigay sa inyo. Grab it. Dahil kasi magandang pagbabago itong nangyayari sa buhay nyo. Yun lang po. Father. Sa wari ko'y hindi makatarungan na maging dahilan ang hindi nyo nakapag-aral kayo upang ganon ang gawin nyo sa inyong ina na ibinta, ibugaw. Dahil di naman kailangan na tayo yung makapag-aral upang tayo magmahal at rumispeto. Dahil nung tayo likhain ng Diyos ay itinarak na sa ating puso't isipan na dapat tayo magmahal sa magulang. Kahit na ang mga aso, pusa, anumang mga hayop ay sa kanilang pagiging tuta o kuting ay marunong magmahal sa kanilang magulang.
So dahil alam nyo na mali ang lahat at mali ang pangangatwiran na kayo hindi nakapag-aral, dapat laging itama ang mali. Ang kasalanan ay dapat hindi manatili dahil kung patuloy ng tao'y nasasadlak sa kasalanan o di kaya palaging mali, hindi na niya maiisip kung ano ang tama. Salamat po, Father, at konsensya ng bayan. Kanina ko pa iniisip ko ano sasabihin ko. Sa dami ng sanga-sangang kamalian, parang naging malabo na ang lahat, no? Pero ang malinaw ay, tama kayo ay napabayaan. Pero tama rin naman siya na hindi niyo dapat ginagawa yung ginagawa niyo. Pero alam niyo po, kasi pinapayagan niyo mangyari ang lahat ng ito. Kaya ganyan na nangyayari sa inyo. Kayo po ang ina. Kayo po ang magulang. Sa totoo lang, kaya po sila ganyan. Ito ay refleksyon kung ano kayo at paano nyo sila pinalaki. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Kasi kahit ano pa sabihin natin, pamilya kayo, galit kayo, may puot kayo, hindi kayo pinag-aral, sinasaktan kayo. Pero kahit ano pa sabihin yung reklamo, mag-iina kayo. Mahal niyo ang isa't isa. Kaya nga ganun kasakit sa inyo mga nangyari eh. Kasi mahal niyo isa't isa. Biruin niyo, yung taong unang dapat nag-aaruga sa inyo, yung nagbibigay ng sakit sa inyo. Ang mga anak na pinanganak niyo sa mundo, sila nagbibigay sa inyo ng ganyang sakit. Ibig sabihin, mahal niyo pa rin ang isa't isa. So, doon natin kunin ang pagbabago sa pagmamahal na yon. Marvin, may pagmamahal pa rin naman sa puso mo para sa iyong Meron pa ina. rin po. Meron naman ho. Kasi nanay ko pa rin siya. Kasi mama ko po yun. So siguro, para magkaroon ng pagbabago, humingi tayo ng tawad sa mga kamalian at sakit na naibigay natin sa isa't isa. Yan ang pinakauna-una sigurong hakbang para magbago ang takbo ng buhay ninyo. Tapos pagkatapos na, unti-unti natin ayusin. So, umpisayo ko na sana magpayo eh. Dahil sa nakita ko napakalalim po ng mga sugat itong pamilya to, I agree with Dr. Camille that it's a dysfunctional family. Sa lalim, nakita ho natin nagsimula nung sila'y bata pa. Yun yung childhood as a father is a beautiful time. Because yung bangungot, dapat dumating kapag natutulog lamang ang bata. Pero kayo, sa nakikita ko, parang kayo, sapul pa sa pagkabata, nakatira na sa isang matinding bangungot. Hanggang sa kasalukuyan, kailangan makapagsimula na kayo ng maayos na pamumuhay. Dahil kailangan yung magawa ng paraan para kayo magising at makawala dito sa bangungot na ito. Yun lang po. Salamat, Edu. Hindi ko kayo kilala, ngayon lang namin kayo nakilala at nagpapasalamat ako, Aling Juvie, na lumapit kayo sa Face the People. Kayo pala mismo ang lumapit sa amin para tuldukan na ang lahat ng ito at makapagsimula muli kayo. Pero kanina, Edu, yung sinasabi mo, no, na tinatanong mo sa kanya, kumusta ba sila ng mga bata? Doon ako talaga tinamaan. Kasi kung maibabalik lang natin yung panahon ng mga bata pa sila, ako hindi ko kayo kilala, pero yayakapin ko kayo para maramdaman nyo na may nagmamahal sa inyo. Na may nagmamahal sa inyo na maaaring hindi napakita ng ina nyo sa tamang paraan. Pero ngayon na buhay pa siya, mainit pa siya, humihinga pa siya. Pwede nyo pang gawin yun. Sheila May, patawarin nyo, buksan yung puso nyo para patawarin ang inyong ina. Find it in your heart, Marvin. Di ba kanina tinignan kita? Alam ko umiiyak ka kasi mahal mo yung ina mo, di ba? Tinanong nga kita, di ba, kung meron ka pang natitira kahit katiting na pagmamahal. Sinabi niyo, oo. Tama si Jelly, yung pagmamahal na yun, gawin niyo na parang, yan ulit yung butil. Yung seed na ipaplant niyo ulit para kayo makapagsimula. Sheila May, Marvin, at salamat at pumunta kayo dito sa Face the People para matulungan namin kayo na makapagsimula muli. Taong Bayan, final round na ng ating botohan at ang tanong nga, anak na ibinenta ang sariling ina, dapat pa bang patawarin? Press A kung oo ang iyong sagot at press B naman kung hindi ang iyong kasagutan. A, oo, B, hindi.
At ang resulta ng ating final round na botohan ay ito. 90% na nagsabing oo. Patawarin ang kanilang ina at 10% na nagsasabing hindi. At ito naman po ang resulta ng ating online opinion meter. Aling Juvie, narinig mo na ang opinion naming lahat. Ngayon oras na para ikaw ang magdesisyon. Aling Juvie, it's time to face the people. Mga anak ko, humingi po ako ng tawad sa inyo mga anak ko. Patawarin niyo ako para muli tayo magsama-sama. Patawarin niyo ako sila, May, Marvin. Mga anak ko pa rin kayo. Tawarin pa rin ate na. Tawarin niyo ako kung anong pagkukulang ko sa inyo. Dahil ng kasalanan namin sa'yo. Hayaan na natin yung mga nakaraan. Basta tayo magsama-sama pag... Mahal ko kayo, kaya hindi ko talaga kayo pwedeng ipabayaan. Marvin, at saka Nestor, Sheila May, Patawarin meron mo ba kayong yung mga gustong sabihin kapatid. sa inyong ina? patawarin mo mga kapatid mo. Magsama tayo. Meron ba kayong gustong sabihin? Okay. Kailan tayo magsama-sama tayo ulit. Bilang alam naman natin na marami kayong pinagdadaanan at marami pa kayong kailangang pag-usapan at ayusin. Ang Face the People po ay willing pong tumulong sa inyo sa counseling kasi mukhang hindi nyo kakayanin kayo-kayo lang. Mas magiging epektibo po kung ang Face the People po sa mapamagitan ng sila doktora, nila father, tsaka nila attorney ay matutulungan kayo pagkatapos ng show para magkaroon po kayo ng direksyon tungo sa pagbabago, sa happy change. At taong bayan, pagdasal po natin sila, pag nagsimba po tayo, let's say a prayer for this family and lahat ng pamilya na dumadaan sa ganitong problema. Well, salamat sa ating mga bisita na sila Aling Juvie, Marvin, Nestor at Sheila May na nagbahagi ng totoong kwento ng kanilang buhay. At syempre, maraming salamat kina Attorney Karen Jimeno, Doktora Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila po ang mahal nating konsensya ng bayan. Kami po ay laging happy tumulong para sa happy change. Ako po si Tintin Babaw. Magsama-sama tayo ulit bukas para sa dalawang harapan. Ako po si Edu Banzano. At ako naman po si Jelly de Belen sa Taong Bayan ng Opinyon. Sa iyong desisyon, face the people! Mga kapatid, let's ask Pilipinas now with Ogie.